Hi! Welcome back sa aming channel. And it's our first content this year, 2025. So after we spent the holidays sa both parent side namin, we thought, why don't we have our own vacation? And naisip namin is beach. So we're going to the beach. And siguro napansin nyo, lagi kami nasa Batangas. And as we all know, maraming beaches dito sa Batangas. And we decided na magpunta sa Lian, Batangas. So we woke up around 7:15 a.m. And then wala pa kaming idea kung saan beach kami pupunta. Pero we're decided talaga na pupunta tayo ng beach. Nag-search kami. And then, nakaalis kami ng 8 a.m. So, it took us 45 minutes to prepare and makapag-come up ng destination. Then, there we go. So, upon browsing sa Facebook, ang nakita namin na maganda puntahan is the Onay Paye Beach Resort, which pwede kaming mag-car camping. And, ayun. Check nyo later kung ano yung pwesto namin right beside the beach. So this is around 2.5 hours drive from our location, and dun sa dadaanan na rin kami kukuha ng supplies like food, drinks, and of course ice kasi mainit. Since hindi pa kami nag-breakfast, meron kaming nadaanan dito na na-try na namin ang karinderya, and masarap talaga siya. Unfortunately, sarado nung dumaan kami, and we thought, why not sa Tagaytay na lang tayo kumain? Dumaan kami sa Mahogany Beef Market, and beside it ay may mga nagtitinda na mga fruits. We bought mango at saka asin. And then, pag akit namin sa second floor, andito yung hilera ng bulaluhan. So, dito kami sa FBM. So, nakakain tayo at nakakain saan? Sa palengke FBM. FBM, palengke ng Tagaytay. Tapos punta tayo ngayon sa beach. Yes! Paano beach? Mag-ano tayo? First ever car camping. Car camping. We're camping tayo sa beach. Going to Nasugbu. I think Lian. Medyo na tayo ngayon. Medyo Chill drive. impromptu. Ay, impromptu. Oo. Tapos na tayo. Dito na tayo sa Rotonda, Tagaytay. Then I think we're 1 hour away. Yes, 1 and 9 minutes to go. Turn right onto Tagaytay, Nasugbu Highway. Head north, then turn.
kilometer, 40. Paano mo papababain yan? Okay, mabilis yung bababa. 44? Wow. 56. Acheta tayo, di pa ako naapak, Dopi. 2.8 kilometers, 56.6 kilometer per liter. 60 na tayo. Nice. Ito nga ako sa efficiency na ito. Galing ah. Konting apak na bababa, no? Sure. Eh, pero nag-63 ka. Galing. 63.9. 66.2. Hindi ko in-expect na possible yan there. 68. Bababa pa rin to eh. 71. Record breaking from 63. Now 71. 5 kilometers na inatakbo. Nice. Okay, di tayo ngayon sa Nasugbu Highway. So, galing tayo sa pinakataas. Then, pababa tayo ng baba. We're 5.7 kilometers, 5.8. 72.5 kilometers per liter. Nakakatawa eh. Ang taas naman. Grabe. First time. Ang galing. Country road. Bukas pa aircon natin pala, no? Bukas pa aircon. Hindi lalo matipid yan. Malamig eh. Hindi tayo mag-AC. Matutunaw yung yelo. Ayaw. Pero grabe. 8.2 kilometers. 66 point. Wala pa tayong baso. Anong tama? Welcome to Liayan. Ay, naman tayo sa kabila. Ma? Ay, nakatan ba? Bulak. Cute. Since kaninang umaga lang talaga namin nahanap tong Onay Paye Resort, hindi namin in-expect na dadaan siya ng ganitong road, which is off-road. But, syempre, we are confident na SUV naman yung dala with the clearance ng Sonnet. Walang kakaba-kaba. Ako meron. Binigyan naman tayo agad ng challenge. 2025 pa. Na ano. And yeah, we're now entering the beachfront ng Onay Paye Beach Resort and madami ng car para siguro pang-apat kami. And later is video namin yung paakyat kasi hindi ako naka-video. Kinakabahan ako. So, abangan nyo later pag pauwi na kami. Yan. So, dito tayo ngayon sa Hi, dear. Sa si Kion. Wow! Patay mo na.
Kian. Wrong points. Lindo. It's time to go home earlier. Party pet. Yan, kita nyo palabas pala ng resort. Pataas na and loose gravel yung daan. And ito yung hindi namin na-record kanina. So, may sementado pero good for motorcycles only. And sakto siya sa gitna ng dalawang gulong ng 4 wheels. So, dadaanan mo talaga yung lubak. So, if hindi ka sanay mag-drive sa off-road, dahan-dahan lang. So, for off-road, and especially if yung tires naman is hindi naka-design for all-terrain, dahan-dahan lang talaga. The moment na mabilis kayong umandar and sa lubak, malaki yung chance na mapuputokan kayo ng gulong like that one, yung nadaanan namin. Good thing yung naplatan is may dalang tool. So, meron siyang tire inflator na portable. So, available din yan online if you want to get your own. Yun, mag-slip tayo. Hindi ko ramdam. Yun. Sundan mo na lang yung inaano nila. Or mas nag-slide ka dahil may ganyan na. Hindi. Nag-slide ako kasi may mga loose na bato. Hindi, paano dyan kapag ano din, namali ka ng gulong? Pata. Pangit? Hindi. Hindi makakaalis? Hindi naman. Yan, okay lang. Ngayon lang natin pinakita yung road. Pauwi. Kasi relax na ako. Natingin ako kanina eh. Talagang hindi ko kasi alam kung kaya ba or ano. Ito na yung last. Yan na yung last. Okay. Ganting. Ang dami ng patak. So, kinaya nga ni Kiyon eh. Ay, kinaya nga nung Hyundai, ano ba yun? Accent. Hyundai Accent, kinaya. Pero ang dami nung patak sa ilalim. Naalog yung ano ko. And yan, nasiraan tuloy tayo. Joke lang. Nagpresenta akong bumaba para makita namin kung gaano talaga kataas yung ground clearance at safe na safe siyang dalahin. Yun nga lang, yung gulong is hindi compatible. Oo, hindi siya all-terrain. So, nasa driving skills yun. As you can see, hindi naman talaga siya yung total off-road talaga na lulubog yung sasakyan, but it's loose stones, gravel combination. Then pataas din siya. So I think nasa 20-30 degrees tong pataas na pauwi. But as long as dahan-dahan, it's okay. Kayang-kaya ng Kia Sonet.